Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O mga kabunyog, mga kabayan, ito namang si Harry Roque, sus naman. Itong si Harry Roque, kung magsalita naman, akala mo, ha? Ang sabi kasi ni Harry Roque, lalo na daw ngayon na magulo sa Middle East, hindi daw kaya yan ni PBBM, ni Marcos. Ibigay na daw muna ang kahit ano, itong panahon na may problema sa Middle East, ibigay na daw muna ni Marcos kay Sara Duterte ang presidency, ang pagka-presidente. Kumbaga, ano na muna, si Sara na muna ang humawak ng pagka-presidente. Ibigay na daw muna ni PBBM. Kasi seryoso daw itong nangyayari sa Middle East. Hindi naman daw to kaya ni PBBM. Si Sara na daw, ang humawak muna. Ha? Ano yan, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ano ito, mga kabunyog? Parang naano na si Roque. Sabi ni Roque, sabi dito, Roque, hinimok si PBBM na temporaryong ibigay ang pagkapangulo kay BP Sara sa gitna ng tensyon sa Middle East. Sa Marcos Jr., bangag, pwede ba? Dahil ito iputukan na. Kung talagang hindi mo na kaya, hindi naman kinakailangan ng permanenteng ibigay mo kay Inday Sara. Miski gawin mo muna siyang acting president. Maawa ka naman sa mga Pilipino sa gitnang silangan na talagang nasa siya ngayon ng delubyo. Kinakailangan nila isang gobyernong gumagana. Ibigay mo miski panandaliya kay Inday Sara. Dahil tingin ko naman, pag binigay mo yan kay Inday Sara, hindi naman para pag-interesan niya ni Inday Sara na gawing permanente. Dahil alam niya na kapag nagkaroon ng malinis sa halala sa 2028, mapupunta rin naman sa kanya yan. Ang sinasabi ko sa panahon ng pangangailangan, bigyan mo naman ng tao na makapagbibigay ng tulong ang mga mamamayan natin, lalong-lalo na nasa gitnang silangan. Ibigay mo na muna yan kay Inday Sara Duterte. Habang ikaw ay, ewan ko ba kung anong ginagawa mo sa sarili mo. Ang tindi nito ni Roque, ha? Mga kabunyog, akala mo naman, sabi niya, kiusap kay Marcos Jr. sa kabila ng putukan sa gitnang silangan, pakibigay po maski panandalian ang kapangyarihan ng tanggapan ng presidente kay Inday Sara Duterte. Sekretary nga lang ng DepEd. Sekretary lang ng DepEd, wala namang nagawa si Sara Duterte, naging palamuti lang sa DepEd. Tapos ito pang seryosong bagay na ito. Ano yan? Baka gamitin pa ni Sara na pagkakataon yan para makapaglustay na naman ang pundo ng bayan. Baka kamo ganyan, Roque. Ito namang si Roque. Ano na to? Anong tawag doon? Ano na? Yung matagal nang nangangarap ito na pwesto si Sara. Ang dami ng pagkakataon, paulit-ulit ito. Si Marcos daw, si PBBM, wala nang kakayahang mamuno. Ibigay na daw kay Sara. O ngayon na naman, mayroong crisis na nangyayari sa Middle East, kaguluhan. Kahit daw temporary, ibigay na daw muna kay Sara. Ang problemahin nyo, Roque, paano malulusutan ni Sara ang impeachment? O ngayon pa nga lang, niraratsada na ng Kamara, ng Justice Committee ng Kamara, niraratsada na. Paano nyo yan malulusutan? Ang titindi. Pinapanood natin yung mga grounds ng impeachment. Yung mga binabanggit ni Congresswoman Leila de Lima, talagang suportado ng mga ebidensya. Suportado ng mga ebidensya, mabigat. Kaya hindi pa lang 'yun, yung third impeachment complaint pa lang 'yan. Yung fourth impeachment complaint pa na in-endorse ni Congressman Benny Abante at saka ni Congressman Pauli Ortega, mabigat pa 'yon. Kasi yan yung suportado ng majority ng mga kongresista. Kaya yun ang problemahin nyo, Roque. Akala mo naman ang galing ng si Sara Duterte. Yun nga,
Ang tindi ang tindi ng mga ginawa ni Sara. At least dito, maganda nga itong nangyayari ngayon sa impeachment na ito ni Sara eh. Dahil dumaan dito sa Justice Committee, nagkakaroon ng hearing, linalabas yung mga ebidensya, linalabas yung mga grounds at saka anong basihan ng impeachment. Doon kasi sa unang impeachment ng 2025, fast track mode yun eh. Ha? Kumbaga dahil may more than one-third na ng perma ng mga kongresista, direct pa nang dinala sa Senado. Kaya lang, dineclare ng Korte Supremang unconstitutional. Dapat daw mayroon pa ring due process. O sige, ngayon dumadaan sa Kamara, sa Justice Committee, doon binubusisi. At ilalabas yung mga mga ebidensya laban kay Sara. Actually, pag nag-hearing sa susunod na mga araw, bubuksan ang bank accounts ni Sara, ipapatawag si Madriaga, iimbitahan din si Sara. O, yun. Matindi yan, mangyayari sa susunod na mga araw. Yan ang pagkaabalahan nyo, Roque. Ha? Huwag yung nangangarap ka ng gising na ibigay na daw ni PBBM kay Sara ang pagka-presidente dahil daw mayroong kaguluhan sa Middle East. Hindi daw kaya yan ni PBBM, si Sara kaya daw yan. Sos, ang nagagawa ni Sara magbiyahe. Ha? Maglikwat siya. Yan yung nagagawa ni Sara. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, kung maglalaban si Leni Robredo at si Sara, ang laban niyan, aksyon versus bakasyon. Si Leni Robredo, aksyon. Si Sara Duterte, bakasyon. Ha? Pero ang lakas ng loob ni Roque na manawagan na ibigay na daw muna ni PBBM kay Sara ang pagka-presidente kasi hindi daw magagawa ni PBBM na maaksyonan ang problema na dala ng kaguluhan sa Middle East. Ang sinasabi ni Roque, si Sara kayang-kaya yan. Kaya si PBBM daw, tinatawag pa si PBBM na bangag, walang magagawa yan. Kawawa naman daw yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Kaya kiusap niya daw kay PBBM, ibigay na lang muna ang pagka-presidente kay Sara. Matindi. Matindi rin itong si Are Roque nangangarap ng gising. Akala mo naman ang sinasabi niya ay magaling nga. Ang katulad sana ni dating Vice President Leni Robredo, pwede pa. Nung Vice President si Leni Robredo, talagang makita mo na kaya niya. Ay si Sara wala eh. Biyahe dito, biyahe doon. Ang magaling si Sara maglustay ng pundo ng bayan. Ano bang sinasabi nito ni Roque na parang si Sara kayang tugunan yung problema na yan sa Middle East? Sos. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.